Una sa lahat ay magpasalamat ako sa mga viewers na patuloy nanonood sa ating mga videos. Mga ilang araw na ay natigil tayo sa pagbablog dahil nahack ang ating YouTube channel at ang nag-hack nito ay isang Pakistani at sobrang mabilis dahil sa loob lang ng 1 hour ay nahack na lahat ang aking YouTube channel para sumakay ito ng Sukhoi Su-57 sa sobrang bilis. Pero sa awa ng Diyos ay naibalik ko uli. Kahit mabagal lang gamit ang pang super Tucano lang na speed, ayun, nabalik ko uli ang aking channel. At patuloy tayo sa paggawa ng mga video, lalo na sa mga request ng ating mga viewers. At ang talakayin natin ngayon ay ang request ni Michael Dunyo, at ito ang pagkumpara sa Gepard 3.9 guided missiles frigates ng Vietnam at ang mga bagong corvettes ng Philippine Navy na kasalukuyan o sa susunod na buwan, umpisahan na ang paggawa nito sa South Korea Hyundai Heavy Industry. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya ng tanong ni Michael Dunyo tungkol sa pagkumpara sa Vietnamese warship ang Gepard class frigates at ang future corvette para sa Philippine Navy na gagawin sa Hyundai Heavy Industry ng South Korea, ngayon unahin natin sa pagtalakay ang Gepard class frigate ng Vietnamese Navy. Ang Vietnamese Navy ay sa kasalukuyan ay may 4 na units na Gepard 3.9 guided missiles frigates at ito ang Dien Tinh Wang, ang Lai Tai To, ang Tran Hong Dao at ang Quang Trong. At bukod pa sa pagiging guided missiles frigates ay equipped din ito ng mga raming anti-submarine weapons. Ang Gepard frigates ng Vietnam Navy ay gawa ito ng Russia at ito ay tinatawag ng Project 1161. Ang disenyo sa naturang barko ay may kakayahan sa paggamit sa kanyang mga weapon system kahit sa anong kondisyon sa tinatawag na Sea State 5. At ang katawan ng barko at ang kanyang superstructure ay gawa ng bakal at may halong aluminum at magnesium para sa upper structure. Ang naturang barko ay equipped ito ng fin stabilizer at 2 rudders at pwede itong patatakbuhin gamit ang gas turbine or diesel. Ang Gepard class frigate ay dinidisenyo na mas magaan at hindi masyadong mahal para sa export vessels. At may 3 variants ang barko na ito at ito ang Gepard 0.9, ang Gepard 5.1 at ang Gepard 5.3. Ang Gepard class ay dinidisenyo talaga para sa search, track, and fight against surface vessels at mga underwater enemy at kaya nitong maglalagay ng mga plant minefields or mga mina sa dagat at mag-provide ng protection and patrol of maritime state border at economic exclusive zone or tinatawag na AAZ at magka-perform ito ng combat mission at patrol services. Ang Gepard class frigates ay may bigat na 1,950 ton at may haba ito na aabot sa 102.4 meters o 336 feet at may speed ito na aabot sa 29 knots o 54 kilometers per hour at may range din ito na aabot sa 7,000 kilometers. Ang mga arbas ng Gepard class frigates ay ang mga sumusunod: isang 76.2 mm naval gun at 2 AK-630M close-in weapon system or CIWS at mayroon pa itong 8 na UKSK BLS cells for caliber missiles at Club N Yatkhon at BrahMos missile system at mayroon pa itong 2 quadruple Lancer KH-35 anti-ship missiles at 2 533mm DTA-53 twin tube torpedo launchers at mayroon pa itong isang Palas Palma Issue close-in weapon system at mayroong 8 na Cessna R short range air defense missiles at mayroon pa itong 12 na Shete-1 BLS or vertical launch system para sa 9M317MA medium range surface to air missiles. Dito mo makikita na napakaraming missiles ang Gepard class frigates. At noong October 2015, 3 Gepard class frigates ay naglalance ng cruise missiles attack doon sa Syria. Ang mga missiles ay naglalakbay ng 1,500 kilometers. Dumadaan pa ito sa Iran, Iraq bago ito sumabog at tumama sa Riga and Aleppo provinces ng Syria na dati kinokontrol ng mga ISIS. At ang mga bansa na nag-operate ng Gepard class frigates ay ang Vietnam na kung saan mayroon silang 4 na barko at ang bansang Sri Lanka ay may planong kukuha rin ng 2. At ngayon, punta naman tayo sa Philippine Navy HDC-3-100 Future Corvette para sa Philippine Navy. Ang pagkuha ng Pilipinas ng bagong 2 corvettes
ay kaparte sa ilalim ng Corvette Acquisition Project sa ilalim ng The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na sinasakupan sa taong 2018 hanggang 2022 o sa taong ito ang pagkuha ng dalawang new guided missiles corvette na kung saan ang kontrata ay pinipirmahan noong December 28, 2021 sa pamagitan ng Department of National Defense at ang South Korean shipbuilders ang Hyundai Heavy Industry. At base sa isang reports na ang mga bagong corvettes ay halos kapariho lang ng sukat o laki ng dalawang Jose Rizal class frigates at ang halaga ng nasabing barko o project ay umaabot ng 28 billion peso para sa dalawang corvettes na kung saan nakapagbigay na ang Pilipinas ng 3.75 billion peso or 15% advance payment. Ang steel cutting para sa dalawang corvettes ng Philippine Navy ay mag-umpisa sa susunod na buwan ng October. At ang delivery nito ay inasahan sa taong 2024 to 2025. Ang dalawang corvettes na ito ay mas ini-improve ang kanyang CMS or ang kanyang Combat Management System kumpara sa Jose Rizal class frigates dahil gumagamit ito ng AESA 3D Air-to-Surface Search Radar System habang ang Jose Rizal class frigate ay hindi ito gumagamit ng non-AESA system dahil sa controversial deal na ito noong biglang pinapalitan ang CMS o Combat Management System na kung saan nadawit ang pangalan ni Senator Bongo na siyang nag-uutos para palitan ang CMS sa Jose Rizal class frigates. At ang bagong corvettes ay mayroong secondary surface radar or navigation radar system at may fire control radar, may electro-optical tracking system at mayroon pa itong radar electronic support measure system at hull-mounted sonar at mayroon pa itong towed array sonar. Ang weapons ng dalawang corvettes ay mayroon itong isang 76mm rapid fire autocannon at mayroon pa itong isang 35mm close-in weapon system or CIWS at mayroon pa itong dalawang quadruple anti-ship cruise missiles at mayroong 16 cell of vertical launching system or BLS para sa short medium range missiles at mayroon pa itong dalawang C-triple tube torpedo lancer at may kakayahan itong magkarga ng isang 12-ton na naval helicopters. Ang dalawang corvette na ito, ang HDC 3100 model, ay mas mabigat ito kumpara sa Gepard frigates dahil tumitimbang ito ng 3,100 tons at may haba ito na 118 meters o 387 feet habang ang speed nito ay nasa 25 knots or 29 miles per hour at may range ito na abot sa 8,300 kilometers. Kung ikumpara natin ang dalawang barko na ito, ang HDC 3100 corvettes para sa Philippine Navy at ang Gepard class frigates ay mas malaki at mas mabigat sa ang HDC 3100 corvettes na gawa ng South Korea Hyundai Heavy Industry kumpara sa Gepard class frigates ng Vietnam na gawa ng Russia. Ang corvette ay may bigat na 3,100 ton at ang Gepard frigates ay may bigat lamang na 1,900 ton at mas mahaba din ang Philippine Navy HDC 3100 corvettes dahil mayroon itong haba na abot sa 118 meters habang ang Gepard ay nasa 104 meters lamang. Pero mas matulin ang Gepard dahil mas magaan ito at may speed ito na abot hanggang 29 knots habang ang HDC 3100 corvettes ay may speed lamang na 25 knots. Pero lamang ang Gepard class frigate sa weapons dahil mas marami itong mga missiles kumpara sa corvettes na gawa ng Hyundai Heavy Industry. Pero isa lang ang bagay na sigurado nito, ang Vietnam at Philippines ay parehong nagpalakas ng kanilang navy para maprotektahan ang kanilang territorial waters na nasa South China Sea na gustong angkinin ng China. Ang Vietnam at Philippines ay parehong nakaranas ng mga harassment sa kamay ng mga Chinese Coast Guard at Chinese Navy doon sa South China Sea. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Rudolph Madrianya, ni Ariel Velasquez, ni MXTV, ni Brian Munton. Hanggang sa susunod, maraming salamat.